Okay, so dito tayo sa part 3 ng ating login sa payroll. So, gawin muna natin, create tayo ng another code module. Lagyan natin login. Yan. Ngayon, gawa muna tayo folder dito, ihiwalay natin. So, create tayo dito, code modules. Oops, modules. So, yung mga ano natin ito, like controls, lipat natin doon sa folder na yun. Database, tapos libraries. Lipat natin dyan. So, nandyan sila lahat. Tapos dito, may login tayo. Punta tayo sa login na. Kung natin i-create dito, syempre, form. Create tayo ng form. So, private, FRM, login. As form. As form. Pag na-create na natin yan, create tayo dito ng private sub, public. I think public to. Public sub, tapos show. Tapos dito, nakita ng if frm.login that is initialize, then initialize equals to false. False, no? Oops. False. Then, tapos frm. So, copy lang natin yung dito para mabilis tayo. Copy lang natin yan. Papalitan lang natin ng frm login. So, copy lang natin to. Dito. So, wala tayong wala tayong login. So, create tayo ng Open Designer. Open tayo. Tapos ito, yan. Gagawin natin to yung login natin. Try lang natin. Puti. Okay. Oops, ito login. Yan. Save natin yan. Tapos dito, palit natin to ng login. Okay. Tapos dito, alisin natin to. Saka ito. Initialize muna natin yung ating hindi natin initialize yung dito natin lagay sa taas yung login natin. .initialize. So ang event name natin is frm login lang. Tapos yung width natin, ano ba pwedeng sukat nun? Gawin natin 800 by 600 lang muna. 800 by 600 yan lang muna. Okay, tapos dito split tayo dito ng 5k 5,000 o 5 seconds. Paalitan lang natin, gawin lang natin siguro 3 seconds lang. Masyadong matagal. So run natin. Dapat after lumabas yung splash screen natin, lalabas yung login form natin. So yun yung gagawin natin now. So sleep siya 5,000. Okay, di natin ilagay dito yung natin login. Oops, lagyan natin dito. So, login, login.show. So, ito yun. Bakit show? Ito. Kaya naka-public siya para pwede na siyang tawagin. Tapos, pag show niyan, i-close natin yung ating splash screen main form. Close. So, pagka after 3 seconds, magko-close yung splash screen natin, ay magpapa-up yung login. Sa splash screen, pop-up yung ating login. Pero wala na yung ating splash screen. Nag-close na yan. So, ito na yung ating login. So, ang gagawin natin sa ating login, balik tayo dito sa login natin. So, tanggalin natin. Gagawin natin, kasi gusto natin mangyari, siya. Buo pa rin siya, baga full screen yung ating form. So ang gagawin natin, lalagay tayo ng sa dulo, lalagay tayo ng pane. So itong pane, didesign lang natin to, gawin natin white yung background nya. Tapos yung ating palitan natin to. Ating yung tignan nyo na lang doon sa may design, kung ano yung magiging itsura nya. Palitan natin na color. Yan, okay na siguro yan. Tapos 5 corner natin. Okay.
medyo unat lang natin kaunti kasi lalagyan natin yan ng text box. Yan, makikita nyo yan yung itsura nya. I-ano lang natin, isa lang natin yan. So ngayon ang gagamitin natin para ma-design natin siya ng maayos, no? Kaya natin ito paint. So ayusin lang natin yan, I think okay na yan. Tapos medyo design lang natin siya ng maayos. So tignan natin D5 B5 yan, okay na yan. I think okay na yan. Tapos medyo ano lang natin, center lang natin yan. Kaya masyadong dikit. Basa natin kabilaan yan, okay na. Tapos copy natin yan, paste natin dito. So dalawa na. So yun yung login natin. So ngayon para mayroon tayong design na nalagay, gagamitin natin text box. Hindi pa tayo nadagdag. Magdagdag tayo ng library. XUI natin. Ito, XUI views. Kailangan natin yan. Tapos balik tayo doon sa ating login. Ito at sa yung ating design. So dito, click natin yung pane na yan. Para dyan sa loob lalabas yung ating itong float text field. So yun, kita nyo nasa loob na siya. So design lang natin siya ng bahagya. So I think dyan lang, tapos i-code na lang natin siya. Yan. Tapos maglalagay din tayo ng label yan. Square lang gawin natin sa label yan. Tapos patayin natin to. As default, papalit natin label to palitan natin ng font awesome. Tapos click natin dito, hanapin natin yung user. Ito, patayin natin yan. Tapos i-paste click lang natin yan. Tapos i-paste natin dito. Yan, makita nyo meron na siya doon. Palitan lang natin yung text color. Maganda. Yan, I think okay na siguro yung ganyan. Tapos copy lang natin yung label at saka yung dito natin ilagay silipat sa kabila. Yan, para ito naman yung password. So ito, palitan natin to. Hanap tayo ng padlock. Ito. Oops, yan. Palit natin doon. So yan, meron na tayo. Kung makikita dito sa design natin ito, meron na tayo. Tapos ngayon itong natin, alisin natin yung kanyang corner radius. Yan, pati ito ganun din. Tapos yung alignment natin gawin natin center left. Same itong isa, center left din. Tapos yan. Okay, medyo usog lang natin siguro konti. Okay na yan siguro. Tapos palitan lang natin siguro yung natin font size natin. Lang natin 12, masyadong malaking 15. Yan. So tansyahin nyo na lang kung ano sa tingin nyo mas okay. Sa akin mas okay na ito siguro. Okay na yan. Tapos siyempre lalagay tayo ng button. Ang gagamitin natin button, label lang. Meron akong video na kung gusto nyo ng customized na button, pwede natin gamitin yan. Pero sa ngayon ito muna para mabilis lang tayo. Kasi tatagal tayo pag gagamitin natin yan. So dito palitan lang natin yung kanyang sign in. Tapos syempre yung kanyang text font is 12 lang din. I-bold lang natin siya. Saan pa yun? Paano ba ma-bold? Ito pala, check. Yan, tapos yung ating background ng label, ito natin siya. Ano ba maganda? Blue? Ay. Okay na siguro yan. Tapos palitan natin yung font niya na white siguro. Ayan, tapos lagyan lang natin ng corner 5. Hindi masyadong makanto. So yan lang muna. Tapos ngayon i-code natin dito. So before x, let's set this quotes natin kay ano ba to, label label 1. So label 1 dot right. Tapos yung kanyang right is panel 2 yan, alam ko. So that width. Okay, check natin.
kung sama. Kasi baka lagpas eh. Ayun, sakto lang. Okay? So, ganun din, gagawin natin. Yan. Gawin natin naman to sa 2. Okay? So, para sakto siya doon. Yan. Doon sa ano. Okay, tapos ngayon, gawin natin, declare natin to doon sa ating login. Check mo natin kung nasa login tayo. Yan, declare natin doon. Generate natin, select all, tapos yan. Tapos dagdag natin ito. Kailangan natin to yung click. So, wala makikita ninyo eh. Paangat kong konti. Yung click. Happy na ito. Mouse click. Ayan. So ito, gagawa muna tayo dito. Pero dito na idagdag na. Design natin yung ating B4X field. For each text box as B4X view float. Ayan. In array, oops. So, ano yung array natin? Ito, 1, saka 2. So, lagay natin dito. 1, 2. Yan. Tapos, text box dot set. Wala corner. Set natin, tekahan. That, mbase. Kung meron siya sa mbase dot set, ayun, color border. Actually kahit hindi na to no, hindi natin kailangan hindi natin kailangan. So, sa ngayon ganun lang muna. I think kailangan kasi alam ko merong problema to dun nagkakaroon siya ng ito, try ko muna, nakita ko sa inyo kung ano, no? Ano ba to? Text box. Okay, okay lang yan. So, try ko, pakita ko sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin. Kung bakit kailangan natin siya i-design. Try lang natin. First splash screen, and then login. Yan, kung makikita nyo, yan. Diba? Eh, may kita parang mayroon siyang shadow. Hindi yan yung gusto kong ma-achieve. Hindi yan. So, kaya gagawin ko, pagawin ko siya dito. At text field. At set color. Kasi yung back color natin, syempre 0xFF. Dito para makuha nyo yung color, no? Dito right click. Dito tayo. Yan, right click kasi may color picker. Ang kailangan natin is white. So FFF lang yun. So dito, lagyan natin ito yung background color natin. Tapos yung border width natin, so 0. Tapos yung ating border color, so syempre 0 din. Tapos yung border corner radius, so 0 din. So int 0 0 lang natin yung deep. Oop, tama ba? Ngayon natin, ulitin natin. Border width, border color natin transparent. So, copyin lang natin to. Yan. Tapos ito, yung unang natin gawin natin 0, 0. Tapos, ang sunod, border range, corner radius. So, wala na. Okay na yan. Tapos, text box, text field, dot update. Oops. Hindi, text box, update na lang pala yun. Yan, update. Tuburin natin ito. So, try natin ulit. Tingnan natin. Okay. Sana wala tayong error para hindi na naman tayo humaba. 14 minutes na. Ayun. So, meron siyang hint, no? Meron siyang ganun. So, ayusin natin yan doon sa designer. Punta tayo ng designer. Ayusin natin yan. Dito lang yan. Alisin natin itong hint. Uncheck natin itong mga to. Maliban dito sa password field,
Tapos dito, ganun din. Puri natin yung hint. Tapos ito, alisin natin. Yan. Okay. Tapos ngayon, kung makita nyo, white yung taas, di ba? Kita nyo kanina, white. I-adjust natin dito. Tsaka hindi naka-center itong panel natin. So, ito tayo dito. Center natin yung panel 1 natin. Panel 1 dot vertical center equals 50% x y kasi vertical yan. Tapos panel 1 dot horizontal na is 50% x. So, para nasa gitna siya. Yan. Kita nyo, nagpunta siya sa center. So, taga, yan. Nasa center siya. Tapos, yung ating ito float. Lagyan natin siya ng dot set top bottom. So, 1 dip. Tapos, yung niya is panel 2 dot height minus 1 dip. So, ganyan din yung gagawin natin sa 2. So, syempre yun ay panel 2. Panel 3. Kasi natatakpan nyo yung border na inilagay natin para dito sa pane. No? Kaya binabaan lang natin ng 1 dip. Binawasan natin. Magdara natin. So, 1, 2, 3 seconds. Tapos lalabas. Ayan. So, makita nyo dito sa dulo, meron tayo puti ulit. No? So, kailangan lang natin bawasan yan. So, yun. Okay. So, bawasan lang natin yun. Punta tayo ulit doon. Dito sa So, yung left right lang yan. Babawasan ito. Minus 1. Ayan lang. Dagdag natin dyan. So, ganun din dito. So, pag nira natin, wala na yung white na yun. Parang sa dulo. Nag-overlap kasi yung natin. Yung text. So, ayan. Makita nyo. Kompleto na siya. Pero parang meron pa siyang kaunti, no? So, bawasan pa natin. Bawasan pa natin na isa pa. Gawin natin 2. Ayan. Okay na yan. So, run natin. Tayo dito. Ayan. Okay. So, okay na, no? Yan lang muna. Gawin lang natin simple. Simple lang muna ang ating ating tawag dito. Login. So, ganyan lang muna. Hindi mo natin masyado i-design. Ngayon, i-connect na natin ngayon sa ating database, no? 17 minutes na pala. So, dito muna, no? Tapusin natin muna dito. Tapos, punta tayo ng paano tayo magkoconnect sa database natin. Okay, sa ngayon, yan muna. Nagawa na natin yung ating GUI. So, connect naman tayo sa ating database. So, hanggang dito na lang ulit itong video. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video para matapos na natin itong login natin. Okay, sige, magkita tayo doon sa kabila.